Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Yes! Kung puppy love lang to, sana madali kalimutan. Bakit kasi siya pa rin iniisip ko? Hag naman ako dyan, Team Pula! Alam mo yung puppy love, cute yan eh. Cute. Oo naman. Cute, cute pero minsan masyakit. Ouch! Kaya naman wag nyo nang ipilit yan. Team Puti, dapat gamitin ang puso at isip. Tama, Team Puti? Ito ang nag-iisang talakserye ng totoong buhay. Ito ang Face-to-Face Harapan! Tatama sa puso ang kanilang payo at komento. Please welcome our harapang tagapayo. Narito na siya, ang ating legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Our love guru and spiritual advisor, Brother June Banag. At ang ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Pagdating sa pagtulong, kahit yung pinakamahinang aw-aw ng puso mo, dama niya yon. Siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Uy, sa lahat nga pala ng gustong mag-adopt ng dog, si Attorney Lorna, katuwang ko yan sa paghahanap ng mga gustong umampon ng ating mga aso at pusa na gala na napaganda natin ulit sila, kapon na, at sila'y bakunado na, kompleto pa ng gamit, libre. Okay, so, dyan po sa nakikita ninyong email sa ating screen, dyan lang po kayo mag-i-email kung gusto po ninyong mag-ampon mula sa Adopt a Dog from Kay. Ayan, okay? At i-deliver pa namin ang aso o pusa sa inyong tahanan. Yes, free delivery. Okay. So alam nyo, pagdating sa mga aso at pusa, maaasahan nyo ako dyan. Pero sa abono, pwede bang huwag naman parating ako ng ako? Huwag ako! Huwag ako! Diba? Okay. Kahit wag ako, ate ko rin nakita ko na ako sino ang ating sayawerong sawsawero! Ikaw! Ayan, Let's go! Yeah! Let's go! Let's go! Ayan, galing! Galing-galing niya. Okay, naaalala nyo pa ba yung puppy love? Nung inyong kabataan? Paano ulit, ate? Nung inyong kabataan? Paghawi! May paghawi! Di ba parang kahapon lang? O, ayun. Ay, sus! Pero, ibang usapan na kapag mga anak na ang pumapuppy love. Excuse me, Pepe Pilar, huwag kayong magmadali. Lagot kayo kay mama, lalo kay papi. Lalo na't batang-bata pa sila. Ilan taong ka nung una ka nagkaroon ng boyfriend? Sige nga. 14, sorry.
Sorry. 14? Sorry. Kasi ganito talaga pagkalahing ano. Wow. Pikutin, Oh, ha? ikaw naman. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Hoy! Ay, sabagay. Na unang girlfriend. Girlfriend. Na totoo ate ko ring 15. 15? Pero yung puppy love 12. Ako ayoko magsabi kasi ayoko maging bad influence. Okay. Yan ang issue ng nagrereklamo. Kasi ang kapitbahay niya na isa ring nanay ay kinukonsinti raw ang anak nitong binatilyo na mapalapit sa anak niyang babae na kay babata pa. Bilang strict na parent, ang kanyang sigaw ay, konsentidora, wag ka! At eto na, ang magkabilang panig, Bilog at Sita, harapan na! Okay, Bilog! Okay, ano ang reklamo mo? Kasi po nagreklamo po ako kasi po itong si Rosita po consider sa mga bata Siyempre babae po yung anak ko bata pa po Ilan ang anak? Ilang taon na yung anak mo? 13 po. 13? Opo. Okay. Opo, yun yung inaano ko kasi sa kanya nagkukonsentrate siya sa mga bata. Pag sinabi mo nag-uunsinte, bakit? Kasi po, may narinig na ako, nabalitaan ako na may naano to si Sita na tinawagan na rin niya akong balae, gano'n. Ay! Gano'n agad. Pwede naman biruan lang. Ako sa kanya, parang siya agad sa mga bata. Siyempre, ayoko pa dahil bata pa po yung anak ko Ilan taon na yung lalaki yung kay yung sa kanya? Ano po, 12 lang po. Ano ba? 12? Opo, dati lang po. Unang araw pa lang, minahal na kita. Alam mo, ninenervyos tuloy ako kasi si Pepe ko, yung napaka-pogi kong anak na lalaki. 5-6 years old, umuwi, may girlfriend na daw siya. Oo, binubulong-bulong sa akin pero pinagsasabi naman sa lahat. Pero alam mo kasi kung minsan, biruan, puppy love, iba naman yung nangungunsinti talaga na, sige na, matulog na kayo dyan magkasama at bukas ikasal na kayo. Hindi naman siguro ganon. Kasi nasasaktan po ako dahil po narinig ko na rin sa mga ibang kapitbahay, gano'n, yung mga bata. Oo. Na lagi silang nagkasama. Pasensya ka na, magtatanong ako, pero nagme-menstruation na ba yung anak mo? Opo. Yun ang delikado. Kaya po nag-ano po ako. Yun ang delikado. Oo. Hinahayaan ba parating magkasama? Hindi naman. Minsan lang din naman kasi pagka tinawag siya ng mga kaibigan niya, ayun, kasama-sama silang mga magkakabarkada. Matigas ba ulo ng anak mo? Nakikinig naman po siya. Nakikinig naman pala. Alam mo, kung iiwas naman yung anak mo, wala ring mangyayaring masama o hindi dapat, di ba? So, ang tanong, talaga bang Sita, konsentidora ka ba daw talaga sa hindi tama ng pakikipagrelasyon ng inyong mga menor de edad? Ang depensa ni Sita sa pagbabalik ng Face to Face Hanapan. Face to face, sinong sisimama, harapin mo face to face. Yung lalaki ay 12 anyos pa lang. Ang babae naman ay 13 anyos. Dapat na bang magkaroon ng relasyon ng ganong mga edad? Parang alam na natin ang sagot. So ang tanong, Sita, totoo ba yun? Sineseryoso mo yung pangungunsinti ng relasyon ng dalawa ninyong anak? Hindi po. Hindi. Hindi naman pala. Kasi po, Joke lang. Joke lang. Puppy love lang. Oh, kasi po, papilab lang po yun. Parang experience lang po nila yan Tsaka hindi ko pinagsasabihan ko po yung anak ko, mag-aral ka muna mabuti para sa kinabukasan mo. Hindi yung ka ng relasyon ng minor pa kayo. Oo. Kaya nagsasabihan po ko yung anak ko na huwag mong ituloy yan. Ano sabi ng anak mo? Hindi po ma'am, papilab lang, crush ko lang ma'am po siya Cute-cute lang. Kumbaga, po sila yung jowa-jowa lang, ganyan lang. Jowa-jowa? Pwede naman crush-crush lang. Na yung bata. Kayo Hindi naman po sa
si Rito. Ganyang yun edad, ang anak ko nagkaka-crush yun. naman na tayo Diba? Oy! Ewan ko lang yung jowa-jowa ang sama ng tingin ni Bilog, oh. Siyempre, pag jowa, exclusive. Tsaka Pag anak ko. exclusive, Tsaka pag anak- exclusive, delikado na yan. Pag nag-iisa. Wala po sa akin yung ano na yan eh. Dahil hindi naman as in talagang sila eh. Tama Tapos na. sasabihin po niya na na ayaw po nila sa lahi ko. Ano po ba sila, mayaman? Yun yung foul. Siyempre. Mahirap na eh. Hindi ko naman po yung maganda naman po yan ako. Kung ako yung nanay, ewan ko lang, parang ikukulong ko yung anak ko. Tingin ko lang, o teka muna, pinag-uusapan yung lahi. Hindi naman sa hawla. Alam ko na, bahay lahi lang. ko rin. Sa bahay lang. Okay. Di pa lalabasin. Sa loob ng Dito ka cabinet. muna. Oo. Sa cabinet. Okay, yung lahi, talaga bang gano'n ang sinabi mo na ayaw namin sa lahi niyo? Opo, kasi yung uwi po yung asawa ko, gano'n ang sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin ng asawa ko na, doon ka sa pamilya na yun, mga ano ba lahi nun, tapos nagiinom pa ng alak, ganun ba? Parang ayaw yun yung asawa ko na gano'n, yung anak ko. Nagiinom naman po ko ng alak pero hindi naman po ko nanghingi sa kanya ng pang-alak eh. Tama! Tsaka grabe naman yung lahi. Ano na, Shih Tzu? Bata pa, matutunan na magkaroon ng ganyan. Gusto ko yung tumataray. Kaya maganda yung anak ko. Maganda naman po talaga yan ako, may Ay, taas lahi. eh. Maganda naman talaga, ma'am. Ayun, kaya sila nagkakapikunan kasi nagkakasilipan ng buhay at ugali. Kasi nga naman, nakikita nung anak niyang bata, nagiinom yung kanyang Kaya ako nanay, yung yung nanay ng boyfriend-boyfriendan niya, masamang ehemplo. Yun naman ang iniisip Napagsabihan nila. ko po siya ng balai kasi sobra po kong lasing. Nagigil ko sa anak ko. Napikon ako eh. Napikon ako sa kanya eh. Nalaman ko pa kasi may jowa-jowa na. Malay agad, gusto agad mag-asawa. Alam niyo, mahirap ang buhay ngayon, alam ko yung pag-iinom na yan para makalimot sa mga problema sa bahay. Tapos, yung anak mo, sinusulong mo kaagad sa ganyan. Dapat yan pinagbabawalan mo. Pag yan nakabuntis, patay kang bata ka, yung bata masisilang na naman sa kahirapan. Mahirap yun, di ba? Isipin mo rin, So, imbis na natutuwa ka, dapat pinagsasabihan yan parati. Pinagsasabihan ko po. Madalas, sabi raw ng mga kapitbahay, madalas daw nakikita na magkasama yung kanilang mga anak. Alam mo ba yun? Yan po yung hindi ko alam na magkasama. Pero sabi po ng mga kaibigan niya, magkakasama din daw po minsan. Kaya pag uwi ng anak ko, pinagalitan ko. Sabi ko, huwag mong gawin yan kasi mamaya kung ano sa inyo, ganyan. Mapupunta tayo, mag-aaway kami ng magulang niyan. Kaya Kasi mga nga. papilab So, pa ikaw kayo. naman hindi naniniwala. Teka muna, kung strict parent ka, bakit parati pa rin kasama ng anak mo? Kaya Babae nga. Kasi magkakaibigan sila eh. Magkalapit po Mga kami pamangkin ng niya, bahay dalawang eh. babae. Tapos babae din yung aking mga pamangkin niya. Babae din yun nagpupunta sa bahay namin. Yun, yayaya yung anak ko. Pag nalaman niya na menor de edad, na buntis, kasalanan mo yun. Alam mo ba yun? Isip ko, syempre nakakahiya din po, di ba? Well, aside from nakakahiya, sira na ang kinabukasan ng anak mo. Kaya yung nalaman ko po parang nagalit talagang sama ng loob ko talaga. Ba't gano'n ang ginawa nila? Mga Ay, bata? dapat sumama ang loob mo sa sarili mo. Sino ba talaga ang dapat managot dito? Alamin natin sa mga testigo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Ayan, siya daw ang nagsumbong kay Bilog na madalas magkasama ang dalawang anak ni na Bilog at Sita. Eto na ang testigo, si Jay. Humarap ka na. Okay, Jay, anong nakikita mo doon sa dalawang bata? Kaya po ako nag-witness sa kanya na ako nagkwento po sa kanya kasi caretaker po ako sa isang parking area. Meron pong bahay doon. Tapos nakita ko sila na magdalas magtambay yung mga bata. 4, 6. Nakita ko yung pamangkin ko kasi yung anak ni Bilog. Kaya nasabi ko, Bilog, yung anak ko nakita ko. Madalas po silang magkakasama nung anak ni Sita. Anong ginagawa? Nagro-romansa ba? Hindi po nagkukwentuhan. Madalas po araw-araw eh. Araw-araw. Pero hindi pa naman, tanongin mo, nahuhuli
ba yung mga yan? Opo, sabi niyo po mga 5, 6. Hindi mo niyo po natatagpuan na silang 2 lang. Ay, hindi naman po. Oh, wala naman dapat para ikaw worried doon. Ano yun, Ral? Parang di ka dumaan sa ganun. Oh, bakit? Kapag ka ano... Daling magtago. Correct. Ang dali magtago pero kitang-kita naman, hindi nagtatago. 5 sila, 6 sila, di ba? Di ba? 6 sila pero yung 2 magka-holding hands. Ha! Pinagagawa ng kwento lang. Akala ko pinagbabati. Hindi, pares daw yung bata. O ibig Ayun. sabihin nun, yung barkada, konsentidor. Sila din. Sila din. Pero yung sa experience ko po, bilang, hindi, ng kaibigan ko pala, sa mga... Sinabi mo na inikot mo ulit. nakakasama yung pamilya palagi. Sumasama naman yung mga friends. Doon na may guardian, di ba? Pwedeng ganun na lang. Tsaka ate ko rin habang pinaghihigpitan mo ang menor de edad, lalong parang Nagre-rebelde. Lalong nagre-rebelde. Oh, baliktarin mo kaya ate Bilog yung, lumabas ka na! Ano ba kinaantay mo? Ganunin mo kaya? Hindi ko naman siya Yung anak ko, hinayaan ko na lang eh. Kasi baka may sa nagre-rebelde anak ko. Siyempre, babae yung akin. Oo, kinakabahan ka na. Siyempre, Pwede pag namang lumabas, i-guide. nakakabahan Yung agad anak ako. mo, yun ang ano mo, obligas ka kasi babae yung sa'yo eh. Akin lalaki. Kaya nga din na tayo. Tama ba Kaya yun? maata ganun yun. Alam mo sa bagay, yun din ang sabi ng marami, no? Ang lalaki susubok ng susubok. Nasa babae daw yun. Pwede ba yun? Parang hindi tama. Hindi naman ata tama yun. Pareho yata silang may pananagutan dyan kung sakali. O eto naman, kung may kakampi si Bilog, si Jay, eto naman ang kakampi ni Sita. Kasama siya sa nakasaksi ng pagtatalo ng 2 ina. At kumakampi siya kay Sita. Albert, humarap ka na! Kuya Albert, hello po. Naiyak Hello siya. po. Kaya po, bakit parang galing kayo sa laban? Parang galing, Spider-Man po kasi siya. galing tayo sa wrestling Kay Albert, ano ba? Kamusta, Kay Albert? Okay lang po, ma'am. Barkada po kayo ni Naisita. Kumare po. Kainuman ba din? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Kainuman ko po siya kasi gwardiya yan eh. Ah, okay. So, kay Albert, bakit kampi ka po ngayon kay Nanay Sita? Anong naobserbahan mo ginagawa ng mga bata? Di, ganito po yung ma'am. Nung time na pag-uwi ko na galing ako sa duty, nag-away na sila ni Bilog. Oh, tapos, Ako ano naman. nangyari? tapos, liwayakin mo, tol. Ano ba? Sobra naman, no? Kaya sinaway ko po sila, ma'am. Kaya sinabihan ko si Bilog na wag niyo sisihin si Sita dahil ang anak niya lalaki. Sa'yo, babae sa'yo. Isa sa kay Sita, walang mawala dahil lalaki sa kanya. Sabi ko lang nga, siya ay walang mawala sa'yo. Ganun yun, di alam. Alam mo, kung nakamamatay ang tingin, kanina pa nagkaroon ng ano dito. Lagkit natin. Danak ng dugo, yung si Bilog kung makatingin kay Albert. Shak. Parang gustong saksakin, oh. Ayan, oh. So, hindi. Ang sinasabi natin dito, ang lalaki at babae, pareho yan. Opo. Pareho yan dapat mag-iwasan. Hindi pwedeng kasalanan ng babae. Pero maganda rin yung hindi na lumalapit, ano? Alam nyo, ito na lang ang isipin natin. Ang lalaki, mas marupok kesa sa babae. O, yun na lang gawin natin. Female empowerment. Mas matibay tayo. Mas superior tayo. Oo. Eh, ang lalaki, ang daling... Oh, Oy, well, umaming ka. Bakit may nakikita? Ano meron sa ang taas? dali nilang matukso. Makakita lang ng dibdib. Dito lang, leeg lang, ha? Diba? Kaya, sabi nga nila, maybe because of that, kailangan yung babae ang umiiwas. Psychologically, is that proven? Sinasabi po kasi talaga na men are visual. So, mas nakikita nila, mas madali silang sabihin na Ayun. natin na maengganyo na gumawa ng hindi maganda. Oo. Kahit sa pag-iisip lang ho, pwede rin. Totoo yan, psychologically, ang mga lalaki daw, di ba? Apo. Oo, kita mo na. Tingnan niyo. Oh, pag wala ka nang nakikita, bigla, Riley.
Alam mo, kung lahat ng lalaki sa mundo bulag, wala tayong mga walang laman ng Muntinlupa. Tama. Di ba? Opo, tama po. Okay, so, mga tanong ng mga magulang, sagot naman ng ating trio tagapayo at ng ating mga sausawera at sausawero, alamin kung paano po protektahan ang puso't isip ng mga bata. Susunod na sa Face to Face Hanapan. Pin mo face to face. So, o kayo, hindi naman kayo ganun katandaan, lalo si Ryle, paghihigpitan mo ba yung anak mo? Kung babae, Anong kung babae? Hindi, kung kuwari may anak ako babae, o sige, both boy or girl, gag-guide ko. Na kuwari may labas sila mga kakaibigan, sasama ako, ma-oversee ko hanggang sa nasa wastong edad na po sila na feeling ko kaya na nila gumawa ng decision na mature enough, 'di ba? Na alam nila yung tama at mali. Naku, pero sa ordinaryong mga pamilya, Ryle, wala silang ganyang chaperone. Kuwari di ba? Opo, pero kuwari naglalaro po sila Ate Coring, pwede namang nasa labas ng bahay o sa loob nila ng bahay. Correct. Mas mabuting nasa kontrolado mong sitwasyon. Ayan. O ikaw, anong style mo? Ako sa anak ko, medyo maluwag ako, ate ko rin, kasalanan ko din eh. Kasi parang nung bata ko, yung henerasyon namin, sobrang higpit ng magulang. Yung gumanon lang yung paa mo, saan ka pupunta? Wala po! Yung ganun. Parang paghihigpitan ka kagad. Tingin ko po, komplikado po ito. Ano po, ang mga bata baka naghahanap ng pansin at atensyon sa labas ng mga bahay nila na nakikita nila sa barkadahan nila. Pwede. At minsan may nagagawa silang hindi ka nais-nais. Baka sakaling may kailangang examinin sa loob ng pamamahay na baka hindi natin masyadong napapansin. Siguro po, mag-focus tayo hindi sa pagsisisi sa isa't isa, kundi sa pagiging mga magulang ng bawat anak nyo. Siguro po, ganun po yun. Oo. Pero ang maganda dito, hindi pa nadidisgrasya. Yun na nga. Maganda talaga na naaagapan natin ngayon. Huwag na natin antayin. Oo, hindi yung paghuli na lahat, iba na yung problema natin, iba na rin ang episode natin. Ano masasabi ng mga taga-pula? Dapat po sa mga magulang, dapat po kinikip in mind po nila na responsibilidad po nila, natutukan po yung mga anak nila. Lalo na po yung mga anak po nila na nasa murang edad dahil madali po silang ma-influence ng mga external environment po nila. Tama naman po talaga na magbigyan ng guidance kasi yun po talaga yung pinakatamang gawin para sa dalawa pong anak nila. Kaya alam po, dapat din iwasan yung pagtukso-tukso kasi yung mga dapat hindi magiging seryoso yung dapat papilab lang. Alam, parang yan pag bata, pagbabawalan mo siyang lumapit sa apoy kasi mapapaso, right? Pagdating ng ganyang edad, ilalayo mo siya sa tukso kasi baka mabuntis. Hindi ba? Ganun lang yon. Hindi pa nila alam kung ano ang magiging konsekwensya ng kanilang gagawin. Kaya nasa sa magulang yan na hindi sila ganun. So wala kang sisisihin dito kundi sarili mo at sarili mo. Right? Okay. Attorney Lorna, pag tayo may batas, halimbawa, pag sinabi nating menor de edad, what is the spirit of the law? Bakit merong tinatawag na menor de edad na hindi pa dapat ikasal, na dapat may parental consent? Bakit? Kasi ang spirit of the law is, well, ang basic unit sa anywhere is the family. Kanya, when you enter into a marriage, hindi lang pang sex, no? Pang reproduction yan Ibig sabihin, mag-i-start ka ng sarili mong pamilya. Which will be the basis for good citizens, for a good nation. Kanya tinaasan sa family code ko rin. Dati, ang marrying age, before 1988 family code, napakababa, 14 sa babae, at 16 sa lalaki, pwede na mag-asawa. Pinalitan niya ngayon. Ngayon, sa babae at sa lalaki, 18 ang uniform na marrying age. Kanya malayo pa yung 12 years old tsaka yung 13 years old. Malayo pa yun. Pangalawa, dapat kasi may barangay tayo, no? Dapat merong sex education na. Merong binibigay na birth control devices or pills ang barangay para hindi magbuntis, di ba? Libre yan sa mga barangay. Pero ang sex education, hindi dapat barangay nang gagaling o eskwelahan, Dapat sa pamilya. Okay? Correct. And then, lastly,
Kasi sabi niyo, barka-barkada, meron tinatawag na, alam ng mga millennials yan, yung fear of missing out. Kasi mga barkada, pares-pares yan di ba? Siguro yung mga anak nila naiinggit sa nakikita nilang magsyota, no? So, sila na rin nagsusyota. So, pero lastly, sa generation namin ni Brother Love, Dr. Love, mga grandparents na kami. Kaming mga grandparents may kasalanan kasi sa amin, walang bawal. Di ba? Yung mga anak ng anak namin, mga apo namin, pwede na lahat. Di ba? So, may apos, why? Kasi pag pagod ka na, pwede mo nang isoli sa magulang nila. So, yung mga apo ko, bawal ang tsokolate. Sa akin, pwede. Bawal ang magpuyat, sa akin pwede. Kanya akong favorite lola of the universe. Ayan! Dr. Love, ano naman ang payo mo sa mga magulang? Ay, sa mga magulang talaga, Ate Kuring, nakatuon tayo ngayon. Tingnan natin ang dinedictate ng lipunan natin. Nung panahon namin ni Attorney, bawal sa mga babae ang mahawakan ng daliri. Ang kabataan ngayon, marami ng dahilan, ginajustify na nila. May mga magulang kasi na natutuwa ng mga jowa-jowaan yung mga anak nila. Tuwang-tuwa ang mga nanay, no? Na may jowa na yung anak ko, no? Huwag nating konsintihin ang mga bata. Tingnan natin ang lipunan natin ngayon. Malaking porsyento ng lipunan natin ngayon ang nagli-live-in, hindi kasal. 26 na ang anak hindi pa nakakasal. Kasi pinapayagan. Kasalanan ito ng mga magulang na hindi ginabayan ang mga anak. Ito yung panahon na kinakailangan ma-monitor ninyo ang bawat kilos ng inyong mga anak. Hindi kayo po pwedeng kukuya-kuya-kuya lang sa bahay. Kailangan alam nyo sino ang kasama ng mga anak ko, saan sila nandoon, ano ang ginagawa nito. It's too early para magjowa-jowaan yung mga batang yan. Kayong mga magulang, kayo rin magsisisi. At kayo ang sisisihin pag napariwara ang mga anak nyo. Ayan, makinig tayo, ha? Okay, Doktora Camille. Kung pinipigilan o pinaghihigpitan ng mga bata, ano ba ang formula para hindi sila magrebelde? Siguro unang-una pagdating sa ganyan, talagang dapat alam nila yung limitations and boundaries lalo na pag magti-teenager na. Dahil kasi pagkatapos ng 10 years old, 11 yung post-pubertal age na, there's a tendency na ang brain kasi ng mga bata hindi pa fully developed. So it's an age of confusion. Ibig sabihin, kung anong ma-feed nyo sa kanila gagayahin, it's an age of influence and sabihin na natin curiosity. Kaya nga nakakalungkot, Ate Corinne, kasi sa panahon ngayon, ang dami kasing mga bata na nahihilig sa porn dahil kasi nga sobrang exposed sa ganyan. And then there's a tendency na ginagaya. So yung siyempre parang na-excite sila, ay pwedeng gawin to kahit anong edad. So talagang dapat siguro pagdating sa ganyan, complete monitoring tayo, lalo na kung alam natin na medyo masyadong curious yung ating mga anak. Dahil po marami na pong insidente na as early as 10 or 11 or 12 years old, nagkakaroon po ng mga hindi magagandang experience from rape to incestuous relationship or whatever na nangyayari. So dapat lang na pag-ingatan natin ang ating mga anak. At the same time, balanse. Hindi po kinakailangan na sobrang stricto, hindi rin kinakailangan na sobrang luwag. Kailangan talagang balanse lang po. Ayan, babalansehin. Marami kasi sa mga magulang tamad, ano? Parang pinauubaya na lang sa hangin yung paano lalaki ang bata. Ang hindi natin alam yung sobrang seryoso yung pagiging magulang. Malaking bagay yung pagbabalanse talaga. Okay, dalawang magulang na magkaiba ang paraan ng pagpapalaki sa anak. Parang yun ang sitwasyon natin ngayon. Ang solusyon sa pagbabalik ng Face-to-Face Harapan. Kung ano man ang tulong na maibibigay namin, nasabi na namin lahat dito. Yung mabukas ang inyong mga isipan na kung ano man ang mangyari sa inyong anak, kayo lang ang pwedeng sisihin. Diba? Hindi siya, hindi yung anak mong matigas ang ulo, ikaw lang talaga. So gagawa kayo ng paraan para hindi naman kailangan masira ang pagkakaibigan,
Kundi, inyo silang mababantayan at magagabayan, di ba? Okay, so, dito sabi natin, pwede kayong mag-counseling. Alam nyo, sa 4Ps, bago ka bigyan ng 4Ps, isa sa mga requirement ng 4Ps ay kailangan ng mga magulang mag-a-attend ng mga counseling. Ang problema, wala silang 4Ps. Tinatanong ko, hindi naman konkreto ang mga bahay. Panay daw ang apply, hindi daw pinapansin. O, lahat sila, walang 4Ps itong 4. O, so, ngayon ito, tutulungan natin para kayo ay magkaroon ng 4Ps at kayo ay matuturuan din sa counseling. Pero isipin mo rin, ano bang pwedeng ituro ng counseling na hindi pa ninyo kayang gawin at alam ngayon? Diba? Kasi alam mo pagka anak mo, alam mo nang gagawin mo. Hindi pwedeng, ay, may trabaho kasi ako, ay, may problema kasi ako, ay, ginawa nyo yung bata, kailangan nyong bantayan. Okay? O, so, tutulungan namin kayo, wala nang sisihan, o magbati na kayo kasi yung mga anak ninyo ay magkaibigan, kailangan yung nanay magkaibigan din. Sige na, kabayan lang. Kabayan lang. O. Okay na. Nasa sa inyo yan, ha? Marami sa ating mga magulang, kasama na po ako doon, may kakulangan. Marami sa ating mga nanay at tatay, guilty, nararamdaman natin guilt. Kasi nagtatrabaho tayo, wala tayong sapat na oras para bantayan at gabayan ng anak. Okay lang naman ang nalilihis ang atensyon natin kasi kailangan din naman nating libangin ang ating sarili. Kailangan magtrabaho. May iba pang mga problema, pero alalahanin natin, ha? Nagsisimula ang paghubog ng karakter, ugali, prinsipyo, katatagan, at kinabukasan ng isang bata sa murang edad pa lang. Ang sabi pa nga, the basic character of a child is formed by the time they are 7 years old. Kaya kailangan ginagabayan talaga yan sa dulo. Kung ano ang mangyari sa anak, lalo't minor de edad, walang pwedeng isisi kundi ang sariling magulang. Okay? Ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Saparan sa puting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Sa pera, nasira ang higit 1 dekadang pagkakaibigan. 50 na lang, hindi niya pa nahuhulugan. Nausap ko siya, sabi ko, wala ba akong pera? Tutulungan naman pala kayo. Bakit umabot sa away? Medyo napuno na ako kasi nga hindi naman niya nabibigay. Ang bakit lang sa'yo kasi, kung kaibigan kita, ba't kailangan mo kong pag-iisip ba? Higit 1 dekadang